Praise God, hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang una po sa lahat sa ating mahal na Panginoong Hesus. At siya po ay napakabuti po sa basta sa atin, sa ating mga pamilya, church family, at yun din sa ating mga trabaho. Naroon po palagi ang ating mahal na Panginoong Hesus na ating paglabas at pag-uwi ng ating mga kamamahay, saan man tayo dako, saan ka man ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka mang dako ng bansa. Naabot mo itong video, naway tingnan mo ito at ito'y makatulong po sa ating spiritual na mga napakahalaga bit sa lahat upang ating mag-glorify ang ating mahal na Panginoong Hesus sapagkat siya po ang magbigay sa atin ng buhay, magbigay ng magandang bagay. Kaya narapat lamang na siya po ay ating pasalamatan at ating i-glorify. Sa atong po ito, bago po tayo mag-umpisa, ating pong pasalamatan ng ating mahal na Panginoong Hesus na magbigay sa atin ng buhay, biyaya sa araw-araw. Tayo po'y manalangin. God, Panginoong Hesus, dila ka po sa ating ito, aming pagbulayan ngayon, aming share na yung gospel, Panginoon. Pagkalooban mo, Panginoon, ang karunungan, wisdom, knowledge, at understanding na mula sa iyo na ikaw ang makita sa aming mga mukha. At ilagay mo po, O Diyos, sa iyong likuran. Ikaw ang magsalita. At sasabihin, hindi mula sa aming sarili, hindi na mula sa iyo. At ikaw lamang ang dapat mag-glorify. Espiritu, katotohanan, kung salamat sa ilang nangyarihang pangalan through our Lord Jesus Christ. Kung salamat. Praise God, hallelujah. San pa mga kaibigan? At itong titulo ng ating pag-usapan ngayon ay Apostolic Faith while there is abroad. Tungkol po sa pagka-apostolikong panampalataya. Hallelujah. Atin pong mabasahin sa Judas chapter 1 verse 3. Mayroon po kayong mga Bible. Hallelujah. Itong basahin dito. Judas chapter 1 verse 3. Ano po ang nakasulat dito? Hallelujah. Sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig. Sorry po. Judas 1:3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo ng inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa panampalataya na ibibigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. God, hallelujah. Ito pong mga binigay na mga turo ayon kay Judas sa apostol ng ating mahal na Panginoon. God, hallelujah. Pakalinaw po mga kapatid ng pagkasabi noon sa Biblia na kailangan tayo sumunod sa mga turo. Anong turo po yun? Yun po ay turo ng mga apostol na nagmumula po sa ating mahal na Panginoon. God, hallelujah.
The Apostolic Church was founded by Christ, God Himself, upon the distinct revelation of His true identity and His absolute deity. Ang pagka-Diyos niya, praise God, hallelujah. Ati pong babasahin doon sa Matthew 16 verse 18 hanggang 19 na nakasulat po doon. Praise God, hallelujah. Matthew 16 chapter 18 hanggang 19. Ano po ang sinabi ng Biblia? Ang basahin dito, 16, 18 hanggang 19. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anong iyong kalian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kagalagan sa langit. Kung magkagayoy, ipinagbibilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kinuman na siya ang Kristo. Praise God, hallelujah. Napakalinaw po ng sinabi sa Biblia. Meron po ng kondisyon ating mahal na Panginoon doon kaya God, hallelujah, Apostol Pedro na binigyan po ng susi. Siya po ang isa sa pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon. God, hallelujah. The message that the apostle preacher was a scripture all believed, the gospel of Jesus Christ. Praise God, hallelujah, amen. His deity, praise God, hallelujah, His death, burial, and resurrection, and obey the gospel of Jesus Christ. For example, repent, be baptized by immersion in water. Ano po yung sinabi immersion? Na ilubog sa tubig. In the name of Jesus Christ for the remission of sin, believe the gift of the Holy Ghost. You have a remission of sin. Karoon ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, and then matanggap mo po ang regalo. Saan ito po yung banal, Espiritu Santo. Yun po ang sinulat sa Acts chapter 2 verse 38 na it remains the basis to all apostolic doctrine. Ito pong doktrina ng mga apostol sa kaarawan po ng ating mahal na Panginoon. Nung nabubuhay po ang ating mahal na Panginoon, ito po ang sinundan, God, hallelujah, ng mga apostol. The Apostolic Church was scriptural, mandate to earnestly contend for the faith one, God, hallelujah, and for all deliver the sense, the deity of Godhead. Praise God, hallelujah. Ito po yung ang banal na kasulatan. Ito po yung taimtim, praise God, hallelujah, na paglaban para sa mga mananampalataya at sa lahat, upang ma-deliver po sa mga banal yung pagka-Diyos, yung Diyos ng pagka-Diyos, praise God, the deity of Godhead, God, hallelujah. So itong apostolic, merong ipinagalaban yung content that the scripture declares that God is essentially one. Talagang kiniklaim po ng Bible sa sulat ng ating salita ng ating mahal na Panginoon na essentially one. Talagang nag-iisa lang po ang ating Diyos. Praise God, hallelujah. Kung ating pong mabasahin
Deuteronomy chapter 6 verse 4. Deuteronomy ano po sabi dito? Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dinggil mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Panginoon, sino ba ang Panginoon? Siya po si Lord. Ano po si Lord? Si Lord Christ. Sino po yung Diyos? Ito po yung Ama. So, sinabi po dito, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Panginoon pala sa nating Diyos, siya po ang Diyos. Sabi po, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. The Lord, masabi sa English, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Kalinaw po ng bilin ng Diyos sa lumang tipan na ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ganoon din ang sabi sa James chapter 2 verse 19. Ating basahin. James chapter 2 verse 19. Sabi po dito, ikaw ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsampalataya at nagsisipag panginig. Hallelujah. Sabi po dito sa English, Thou believest that there is one God, though doesn't, thus well the devils also believe and tremble. Maging yung demonyo po ay nanginginig sa ating Diyos. At sila naniwala na mayroong isang Diyos na po. Ngunit hindi po sila gumagawa ng mabuti kapag masama po. Ang diablo, simula pa ng una, isang mamatay tao, isang masama. Hallelujah. Noon din po ang sabi, hallelujah, sa Ephesians 4:5-6. Kung basahin, sa Ephesians Ephesians 4:5-6 ay po dito, may isang katawan, isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa iba, baw sa lahat at sumasa lahat. At sa lahat, sabi sa English dito, one Lord, one faith, and one baptism, one God and Father of all, who is the above all, and through all, and in you all. Lahat. Napakalinaw. Isang Diyos lang talaga, isang Panginoon. So, nalinawan po tayo dito ng sinabi ng Biblia. Pakalinaw po. Sa walang paglulubag at kaunawa, sapagkat binigyan po tayo ng pag-unawa ating mahal Panginoon as opposed the Trinitarian. Ito po yung mga Trinitarian na concept that God is three in essence. Yung pinakadiwa po nila na ang Diyos ay three in essence. So, ang Diyos raw ay may tatlong persona. Ito po italiwas sa sinabi ng Biblia, mga Trinitarian. Hallelujah. Apostolic believe that Jesus Christ was God, that Jesus is the Son of God, because the words manifest
the words manifest in the flesh. Na yung salita ay nagpakitang tao o naging tao ang salita. Sino po yun? Ito po si Jesus Christ na pinadala ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bagkus siya po ay ipinanak sa Maria na ina ni Jesus sa laman, Maria, ngunit Skadelia, ito po yung nanggagaling sa Espiritu. Sabi nga ng Matthew, sinabi po doon, pagkat gusto niyo sinaiwan na si Maria, sapagkat si po ay isang matuwid na tao, gilingkod sa ating Diyos Ama, ayaw niyang masiraan siya sa mga tao. Parang pasangataan na siya ay ang kanyang maging kasama o asawa, Hallelujah, na mayroon ng ipinagbubuntis. Samantalang hindi pa po sila nag-aasama o hindi pa sila nagtabi. Ngunit ang sabi ni Angel Gabriel na Jose, anak ni David, huwag kang matakot sapagkat ang ipinagbubuntis mo ay mula sa Espiritu Santo. Mula pala sa Espiritu Santo ang ating mahal na Panginoon. Hindi talaga na dumaan sila ng isang ginagawa ng mag-asawa. Alam mo na ang ginagawa ng mag-asawa na bilang mayroong blessing sa ating mahal. Ngunit sila po, hindi pa po nila ginagawa yun, ay ando na, nagbubuntis na si Maria, ngunit ito po ay mula sa Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. Napakalinaw po. Yung pahalapang yung bago sa dumaan sa proseso bilang tao, ngunit ito po ay nagmumula sa Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. According to 1 Timothy chapter 3 verse 16, kung basahin 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi po dito, noong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinasampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa English, ang sabi po dito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, sent of angels, preached unto the Gentiles, believe on the word, receive up into the glory. Praise God. Hallelujah. Kalinaw po ang sinabi sa Biblia. Praise God. Hallelujah. Fully, sinabi po dito, fully God shed, holy man, but Apostle Paul declared that in him Christ dwelt up all the fullness of deity bodily. God, hallelujah. Ayon po yan sa Colossians chapter 2 verse 9. Ating pong linawin. Colossians chapter 2 verse 9. God, hallelujah. Ang sabi po dito, sapagkat sa kanya'y nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, yung pagka-Diyos sa ating sa kahayagan ayon sa laman. Sino po yun? Si Jesus Christ. Nanahan yung kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa laman. God, hallelujah. Kaya na po ng sinabi ng Biblia. He also started that Christ, God, hallelujah, is the visible image. Christ is the visible image of invisible God. Siya po ang
imahe ng kumbaga siya yung person ng Diyos na hindi nakikita kasi invisible yung God, and the express image of the person of God. Siya po ng express image of the person of God. Yun po sa Colossian, basahin po natin. God, hallelujah, para malinawan po tayo. Colossian Colossian 1:5, ang sabi po dito, 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sa English po, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. God, hallelujah. Po yung image, invisible God, firstborn of every creature. Kaya nga, sabi nga ng mga Pareso Escriba na sabi ni Jesus Christ, bago ipinganak sa Abraham, ako nga. Kasi siya yung firstborn for every creature. Bago ipinganak sa Abraham, ay siya na nga. Ibig sabihin po, bago ipinganak pala si ginawa yung God, hallelujah, bago ginawa yung mga hayop, God, hallelujah, bago ginawa si Adan, bago nilikha, God, hallelujah, andyan na ating mahal na Panginoon. Kapagkat napakalinaw po ang sinabi ng Biblia na He is the first creature, He is the firstborn of every creature. Bago po nilikha ang lahat ng mga tao, mula kay Adan hanggang kay Abraham, ay andun na po ang ating mahal Panginoon Jesus. He is the firstborn of every creature. Diba, napakalinaw? Hindi po tayo madaya ng Biblia. Minsan yung dumadaya po sa atin, yung mga turo lang ng tao, ang gawa ng tao. Itong basahin sa Hebreo, God, hallelujah, sa Hebreo 1:3, na po ang sabi dito, palibhas ay siya ay sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng bagay sa magitan ng magawaang paglilinis, makasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kitaasan. Sa kanan ng karangalan sa kitaasan, sa lumuklok, maganap nga po ang lahat ng mga bagay. Ano po yung mga bagay na giganap niya? Ang higit sa lahat yung ating kasalanan, nung siya po ay napako doon sa krus, Kalbaryo. Yun po ang napakahalaga na ginampanan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos nun, siya po'y lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Kalina po no, sinabi ng Biblia, siya po ay lumuklok sa kanan. What is kanan? Sinabing kanan, right? This is the power of God. Sabagat ang Diyos sa Espiritu, hindi nakikita, invisible po ang ating Diyos, Ama. Kaya andun po si Jesus Christ, kanyang tinadala is the image of the invisible, because Jesus Christ is the visible of the invisible God. Siya po ang persona ng ating Diyos Ama. Walang iba si Jesus Christ, sapagkat ating Diyos Ama hindi po nakita, siya po ay Spirit. Praise God, hallelujah. Pagkanayon po na ang Diyos na may laman o may katawan, ito po ay taliwas sa sinabi ng Biblia. Kailangan linahin po natin yung ating pagkapaliwanag. Praise God, hallelujah. So napakahalaga po na malaman natin yung katotohanan. Praise God. Sapagkat yung the term used by John the Baptist, praise God, hallelujah, yung tinatawag the Lamb of God. Yun po yun. Ito po yung Cordero
which which drives away of sin of the world. Ito po yung nag-alis ng ating mga kasalanan sa mundo. Makasalanan ang mundo. Sa po tayo din nagkasala. Kaya tayo po ay binago ng ating mahal na Panginoon. Sabi po sa John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Ano po ang sabi dito? God, hallelujah. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa English, the next day, John said, Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan ng mundo. God, hallelujah. Ito po yung God, hallelujah, yung unique among the many. Yung nag-iisa lang, walang kagaya, walang katulad. God, hallelujah. Different Christian, God, hallelujah, religious of the world. Today, the Apostolic Church, God, hallelujah, administer the sacrament of baptism, God, hallelujah, in the name of Jesus Christ, as opposed to the Trinitarian formula of Father, Son, and Holy Ghost baptism. Ito po ay kumukontra yung mga apostoliko. Kapag sinabing apostoliko, ibig sabihin, follow the rule and regulation regarding the teaching of the Bible according to our Lord Jesus Christ. It's only following the word or the Bible says. Yan po ang sumusunod. Tunay na sumusunod yung mga apostol. God, hallelujah. Napakahalaga po yung formula na malaman natin kapag ikaw po isang science, pag ikaw ay nagkamali ng formula, maaaring mabagsak po ang isang eksperimento. Kailangan solvable po yung formula natin para mabuo ang isang proyekto. Ganoon din po sa ating paglilingkod. Halimbawa natin, pag mali po ating formula, bawa lang po sa isang sasakyan o papunta ka sa saang lugar na gusto mo, halimbawa papunta kang Cubao, God, hallelujah, pag mali yung nasakyan mo, maaaring mailigaw ka or mapunta ka ng Bicol, sumala ang nasakyan mo sapagkat hindi mo inayos yung tamang formula. God, hallelujah. All believers in the New Testament were baptized in the name of Jesus Christ. Lahat po ng mga manampalataya sa bagong tipan, God, hallelujah, was nabautismuhan po sa pangalan ating mahal na Panginoon Kristo sa kapatawaran ng kanilang kasalanan for the remission of sins. Ayon po sa Acts chapter 2 verse 38, Acts chapter 8 verse 16, Acts chapter 10 verse 48, Acts chapter 19 verse 5, Acts chapter 22 verse 16. Ganoon din sa Romans chapter 6 verse 3 hanggang 4 at saka sa James 2:7. Praise God. Other, sinabing other, non-apostolic. Hindi po sila lumabase sa katuruan ng apostoliko, practices, and tradition our decision from true apostolic preaching. Tayo po ay bumabase sa tunay na apostolikong mga katuruan. God, hallelujah. Another pairing of the God, the apostolic faith, mga katangian. Another picture of the apostolic faith, yung mga katangian, God, yung pagpapahayag. God, hallelujah, is the expresses
on the practical application ng paggagamit, aside ng paggagamit ng mga holiness or separation from that which has not been sanctified. Yung paghihiwalay po. Paghihiwalay sa God na pinabanal, sanctified ng ating mahal na Panginoon by the Spirit of Christ into God. Back to the original created, sa creation, ating mahal na Panginoon yung kaanyuan o state, ayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4 or 7 to 1. 2 Corinthians chapter 6 verse 4. Ayan po natin. Corinthians chapter 6 verse 4, sabi po dito, katapwat sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis at sa mga kapighatian, sa mga pangailangan, sa mga paghihinagpis. God, hallelujah. Ito pala sila na maraming pagtitiis. Mga Kristiyan tayong Kristiyan, no? God, hallelujah, napakaraming pagtitiis na ating God maranasan. Sabi po sa 6:14 ng God, hallelujah, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pagkisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, at anong pagkisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Sabi ito, hallelujah, but ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Andun po yung separation. Pwede po tayong makisama sa unbeliever, ngunit sa kanilang mga gawa hindi po natin gayahin. Hindi sila po ay ating akayin. We need to convert unbelievers to become a believer. God, hallelujah. That's the very important na sabi nga, let your light so shine before men and glorify your Father which is in heaven. Pakita mo yung liwanag mo sa kadiliman upang mag-glorify ang iyong Ama na sa langit. God, hindi po mag-glorify Ama sa langit, ikaw po'y sama doon sa gawaing makasanglibutan na ni-emphasize ng Bible na napakahalaga na tayo maging ilaw ng sanlibutan. God, hallelujah. The Apostle Paul stipulates, siya po yung nagtakda sa Apostle Paul. God, hallelujah. Anyone confessing the name of Jesus Christ, tayo mag-confess sa pangalan ng ating mahal. Ano pa yung confess natin? Ating mga kasalanan. And laying claim to discipleship, must abandon all ungodly pursuits. Mas sinabing abandon, iwanan po natin ating makamundong gawa. God, hallelujah. Ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, sa Bible, sabi po dito, 2 Timothy chapter 2 verse 19, gayunmay ang matibay na pinagsasaliga ng Diyos ay nanatili na may tatak nito. God, hallelujah.
Nagkilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Sa English, nevertheless, the foundation of God stand sure, having this shall the Lord knoweth them that are His, and let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Tayong may nahayag na sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, hayag natin, nalaman natin ang katotohanan, tayo po'y lumayo sa makamundong mga gawa, kundi tayo doon sa salita na makalangit na pinahayag ng ating mahal na Panginoon. Jesus God. Hallelujah. Prominent among its distinguishing, kailang matanyag or mabunyi characteristic is the dynamic of the Apostolic Church. Yung kaugalian, itong napakahalaga ng mga apostolikong mga iglesia, kapahayagan. God, hallelujah. The primary emphasis, unang pagpapalaga of the Apostolic Church service. Sa mga apostolikong God, hallelujah, yung gawain, church service. Yung unang-una dito, yung word and worship, preaching is hearing. Lang umaapoy yung kanilang pagtuturo. And out prayer and praise are fervent. Mayroon pang apostolic music is lively and energetic. Ganoon din yung mga tinatawag na congregational and individual singing. Diba? Mayroong mga special song, mayroong pangkalahatan. Mayroong mga testimony, yung buhay na patotoo, or exhorting, yung encouraging sa mga kapatiran. Or preaching and teaching, ito yung napakahalaga. The words of God, general attitude of the people, is God, hallelujah, gracious appreciation and joyous anticipation. Yung mga pangkalahatang kaugalian ng mga tao, kailan ay mayroong biyaya lagi. May panakita at masayahing pamuhay. God, hallelujah. Ultimate, the apostolic message is God, hallelujah. Is one of the hope to a lost world. Yung sinasabi dahil apostolikong mensahe, God, hallelujah, ito yung pag-asa sa mundong ibabaw na parang nawawala na sa dating anyo sa paggawa ng sanlibutan. Gusto ng Diyos na ibalik sa dati. God, hallelujah. Along with the message of salvation, tungkol sa mensahe punta sa kaligtasan. The first epistle is God, hallelujah, were commissioned by Jesus Christ to bring ng una. Ano po yung komisyon ng ating mahal na Panginoon na magdala sa atin? Una-una po yung healing, pagpapagaling. Pangalawa po yung miracles, ang mga kabalaghan. Everywhere He went, kahit saan pumunta ang ating mahal na Panginoong Isus, ando po yung ginawa niyang mga kabalaghan. God, hallelujah. In sa Mark chapter 16, verse 15 to 20, God, hallelujah, the apostolic way is one of the salvation for the lost, healing to the sick, hope for the hopeless. Ito pong basahin sa Mark chapter 16, verse 15 to 20.
16, 15 to 20, ano po ang sabi dito? At sinabi niya sa kanila, mag-ayon kayo buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maligtas, kapwa at hindi sampalataya ay parusahan. At kalakip ang mga tandang ito na magsampalataya, magpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay magsihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila sa bagay na kamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Papatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, tapos na sila kausap niya ay tinanggap sa itaas sa langit, lumuklok sa kanan ng Diyos. God, hallelujah. Sabi po dito, God, hallelujah, sa 15, and he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall cast out devil, and they shall speak with new tongues. They shall pick up serpents, and if he drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere the Lord, working with them, and confirming the word with signs following. Amen. Yun po yung yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol. Praise God, hallelujah, na ando yung magpapagaling kahit makahawak ka ng mga ahas, ay hindi ka walang mangyari sa iyong masama, o makain ka man ng mga nakakalason na hindi mo nalalaman. Ito'y sa magitan sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus, ay hindi ka malason. Doon din yung mga sakit, ay yung patungan ng iyong kamay sa magitan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Maaaring gagaling sila. Dagang sabi nga, Acts 4:3, na walang ibang pangalan sa silong ng langit sukat na ikaligtas, siya po ay may ligtas sa kanyang sakit. Alisin po ng ating mahal, sapagkat makapangyarihan po ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. God, hallelujah. Apostle Peter and equivocally declared, yung Apostol Pedro po, he declared the apostolic verses ayon sa Acts 4:12. Sabi nga doon, there is no other name under heaven ye must be saved. Wala ibang pangalan kanino man silong ng langit. Yun po yung tinatawag ng silong ng langit dito po sa mundong ibabaw. Ito po yung silong ng langit. God, hallelujah. Sukat po sa ating ikaliligtas po yung pangalan ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga po na alaman natin yung katotohanan at huwag po tayo dong sa mga turo na sariling
mga explanation. God, kundi tayo po yung nagbabase sa Biblia. God, hallelujah. Sa ngayon po, yung mga apostoliko, today the Apostolic Church, God, hallelujah, heavy the pound in the countries. Kaya makikita po natin, all over the world, God, hallelujah. Andoon yung great effort is being made to evangelize the world. Na nagsisika po ng mga katauhan, ng mga lingkod ng ating mahal na nag-evangelize to the world. Sapagkat sabi nga, i-evangelize sa lahat ng mundo, sa tamang dako. Yan sinabi sa Matthew 28:19-20. Na lahat ng mga bansa ay gawin ninyong mga apostol o gawin ninyong mga lingkod. Gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa at bautismuhan pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa pangalan, sapagkat mayroon pong pangalan ang Ama, may pangalan ang Anak, may pangalan ang Espiritu Santo. Sino po yun? Yung po yung tinutukoy na pangalan. Ang palang iba po ang pangalan na yun, our Lord Jesus Christ is God. Hallelujah. Bakit? Bakit nasabi natin Lord Jesus Christ? Sapagkat hallelujah, ang sabi nga sa John 43, na naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Pumarito po ang ating mahal na Panginoon, Jesus Christ, through the name of the Father. Ang nadala niya pong pangalan ay pangalan ng Ama. Ngunit may ibang pangalan na pumarito sa kanyang pangalan ay siya niyang tatanggapin. May pangalan po yung Ama. God, hallelujah. No other than our Lord Jesus Christ. Yun po ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, Lord Jesus Christ. God, hallelujah. Kapag si God po ay Spirit, ayon sa John 4:24 at sa Colossians 1:15 is the image, the visible God. Siya po ang persona ng Diyos na hindi nakikita, ating mahal na Panginoon. Baga, ang Diyos po ay isang apoy na nakatapugnaw. Sabi sa Matthew 12:29, nakatapugnaw po ang ating Diyos Ama. Hindi na po siya bumaba mismo sa sanlibutan, kundi sa magitan ng kanyang anak. Si Jesus Christ po, siya po yung katauhan ng ating Diyos Ama. Si God na po siya yung Espiritu na sumasa ating Panginoong sa Kristo, sapagkat ang isang laman hindi po mabubuhay pag walang Espiritu. Gaya sinabi sa Genesis, yung basahin sa Genesis 2:7. Sa Diyos, 2:7, at nilang ng Panginoong Diyos ang tao sa alambok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilog. Ang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluwang ng buhay. Ating isa po siya po yung Espiritu na yung Diyos Ama, siya yung Espiritu na sumasa ating mahal na Panginoon upang kumilos, nagkaroon ng kaluwang may buhay. God, hallelujah. At siya po ang karapat-dapat na magsilbi sa sanlibutan upang maalis ang kasalanan. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan ng sanlibutan. God, dahil ang huling kalaban po, ang huling laban, kundi ano yun? Yun yung kamatayan. Yung kamatayan po na daig ng sanlibutan. Because ang Diyos as mas nakila, mas malaki yung sanlibutan, dinaig niya po ang kasalanan. Ano yung kasalanan? Kaya nagkaroon ng kasalanan, yun yung kamatayan. Kapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nagkasala po ang mundo, kaya nagkaroon po ng
Hallelujah ng kasalanan, ang maling ginawa dahil po sa Diablo. So ng Diablo, buong sanlibutan ang nakasama doon sa impyerno. Yun po ang nais ng Diablo, at isa-isang masama. Ngunit ang nais po ng ating Diyos Ama ay magkaroon ng makakamit din ng buhay na walang hanggan sa magitan kay Kristo Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, lahat po sa tayo mamamatay. Yun na po ang ating Diyos Ama. Ngunit ang kaloob ay buhay na walang hanggan. Ang magitan kay Kristo Jesus ng ating Panginoon, tanggapin natin ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka makarating sa Ama. Kung dadari ka sa Ama, hindi ka makarating kung anong gawin mo. Hindi dadaan ka po kay Jesus Christ. Lahat ng gagawin mo, kailangan i-address mo sa ating Panginoon, to our Lord Jesus Christ. Kapag siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. You cannot go to God the Father directly if you not address to our Lord Jesus Christ. You need to be addressed to our Lord Jesus Christ if you want to go to God the Father. It's God. Hallelujah. Because God the Father, the name of the God the Father is Jesus, according to John 5:43. Yun yung dala-dala niyang pangalan na mula sa Ama. Sa po ay namit ng ating Diyos Ama na katawan. At siya po ang karapat-dapat. Siya yung salita, katawang tao. Sabi nga sa Hebrews 10:5 na naghanda siya ng katawan. Bago pa man nangyari ang mga plano, ay nakahanda na yung katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya yung inahanda para sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng magnanakaw, kapwa na pako sa krus ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ikaw ang tunay na Diyos, mababa ka dyan. At iligtas mo ang iyong sarili. Sabi ng ating mahal na Panginoon, antay ka lang sa linggo ng umaga, makikita mo. Diba, sabi, after 3 days, andoon, pumunta si Maria, hinanap ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ang sabi nung nakabantay, ay wala na po dyan. Palang kausap na isang angel ng ating mahal na Panginoon at nabuhay na. He was resurrected. Was resurrected by God the Father. Right? Espiritu ng ating mahal na Panginoon mismo ang nagbuhay sa ating mahal na Panginoon upang mag-glorify body. Skadala. Alam ba kung bakit glorify body siya? So, yung mga apostol doon sa isang bahay, isang room, ngunit ang ating mahal na Panginoon kahit makapilid, ang pinto ay nakapasok siya. Kaya nga sabi ni Thomas, ayaw maniwala na si Jesus Christ talaga yun. Kasi ang sabi nga sa John, sabi natin John 20:20, sabi po doon, sabi po dito, umagot si Thomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat, hallelujah, nakita niya. Sabi sa 25, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, kita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako. Hallelujah. Naisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako. At naisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ko maniniwala. At pagkaraan ng araw, muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ating Jesus nang mga pipinid, ang mga pinto ay tumaya sa gitna, sinabi, kapayapaan ay sumasa inyo. Ang sabi sa 28, si Tomas kaya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sabagat ako'y nakita mo, ba't sumampalataya ka, mapalad siya ang hindi.
nakikita at gayon may sampalataya sa kanila. Napalad po, kapatid, kaibigan ko, palad kaya niwala ang ating Lord Jesus Christ ay isang Panginoon at Diyos. Tumas nga sa apostol ng ating mahal kung siya pinaniwala. Kaya kapag ikaw ay pinaniwala na Jesus Christ ang Panginoon at Diyos, hindi ka mapalad. Sabi ng ating mahal na kaya mapalad mga taong naniniwala ngunit hindi nakikita, sila lang yung mga mapalad. Ngunit ikaw hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ay isang Panginoon at Diyos, ay hindi ka mapalad ayon sa Biblia. Maging ikaw isa sa mga pinakamahirap na tao. Kaya niwala. Maaaring yung pangalan mo ay hindi may sulat doon sa aklat ng buhay. Sapagkat ang sulat lang doon sa aklat ng buhay yung naniwala na ang Panginoon ay isang Diyos. Sinabi sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, our Lord, our God, is one Lord. Ang Panginoon ay isang nating Diyos, ay isang Panginoon. Sabihin pa lang, yung Panginoon, si Lord Jesus Christ, at si God ay isa. Our Lord, the Lord our God is one Lord. Ang Panginoon nating Diyos ay isa. Isa lang po, mga kapatid, ang Panginoon isang Diyos. Ilinaw, sabi ng Biblia, na yung mga tinutukoy sa lumang tipan ay tinutukoy the shadow of the things happen to come. Ito po yung New Testament. Tinutukoy po doon sa mga bagay na mangyayari. It is the New Testament. At ang tinutukoy naman doon sa bagong tipan ay God. Yun po ang binabanggit ni Jesus Christ. Salitan po ang tinutukoy sa lumang tipan, Lord Jesus Christ, at tinutukoy sa bagong tipan ay God. Sapagkat isa na po sila. Ang Panginoon nating Diyos ay isa. Isa is the Lord Jesus Christ at ladala ng Jesus Christ na pangalan na mula sa Ama. At siya po ay galing sa Ama. God ay one, tutunan tayo. Ladala ng ating mga Panginoon. Ay po yung salamat sa ating sa kanyang mga salita. Nagkaloob po sa inyong lingkod. Mayroong mga komentaryo, comment, drop nyo lang po sa baba. Atin pong pag-usapan ito. Ito po yung napakahalaga na malaman natin sino ang ating Diyos Ama, sino ang Panginoon at sino ang Diyos. Ngunit sa madaling sabi, ang Panginoon ay isang Diyos. Ang Panginoon ay isang Diyos. Ang Panginoon ay isang Panginoon. Ayon sa Deuteronomy 6 verse 4, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos sa buong puso. Sabi sa Mark chapter 16 verse 18 to 20 to 30. Sabi po doon, Mark chapter 12 verse 28 hanggang 30. Sabi po doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sino po yung Panginoon? Si Lord Jesus Christ. Sino po yung God? Si Lord Jesus Christ. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Yun din po ang sabi sa Deuteronomy 6:4 na ang Panginoon ay isang Diyos at isang Panginoon. Isa lang po sila, mga kaibigan, kapatid. God, hallelujah. Ating salamat. Meron po na tunan sa ating mahal na Panginoon. Kahit yung mga langin sa ating mahal na Panginoon. Panginoon Diyos. Salamat po sa hapong ito. Meron po ng tutunan yung mga kinig sa inyong salita. Kaya, Espiritu Santo, tanggap nila. Tunay ng katuwanan ng salita. Salamat na kinig sa Visayas Mindanao. Ito lang ang video nito at talagang po sila ng Espiritu. Kilala ka ng tunay at ikaw lang po ang isang Diyos. Lord Jesus Christ. Salamat. Bilang pangalan sa pangalan Jesus name. Pray. Amen. God. Jesus.